Kung ang iba naka-chill mode, tayo naman ay naka-build mode. Huwag lang sumabay sa agos. Sakyan mo ang wave ng opportunities. Ang tunay na summer body ay ang katawang laging handang magnegosyo. Sa coffee shop daw na ito, legit ang nakapapasong init dahil sa mga baristang iba ang atake. Hindi lang daw kikiligin sa kanilang good looks, dahil ang kanilang kape, babalik-balikan rin. Nakakahiya. Pero nung nag-trending yung videos namin, ay wow, pwede pala to. Ang goal namin is ma-build yung curiosity. Mahirap talaga yung kalaban yung market ngayon eh. Pag na-curious yung tao, pupunta dito para tikman yung kape namin. Kapag ganitong panahon, papawisan ka talaga legit. Para sa mga pawisin, ito na raw ang sagot sa init at lagkit feeling. Ang deodorant wipes. Mabango, tapos sobrang handy. Malamig siya sa mukha. Kuha talaga yung dumi. Nakaka-refresh siya. Initial stocks po 1,000 pa lang. So ngayon, in a week, pinakamalaki namin, 500 boxes. Kumusta kita nyo? Super okay po. Wow, super okay. Sa 6 digits naman. Buti pa sila. Kapag may usok sa kanto, yak may nakapwestong ihaw-ihaw na dinarayo hindi lang sa paisa-isang tusok-tusok, kundi sa bilao platter na ihaw overload ang atake. Kasi yung inihaw, pwede mo siyang meriendahin, pwede mo siyang ulamin, tapos pangpulutan. Nag-umpisa kami rito, ang puhunan lang namin is 20,000. Usually yung mga orders namin, mga offices, gahanap sila ng nakabilao para mas maganda siyang ipresenta sa bisita. Mga kanegosyo, pansin nyo na ba ang biglang pag-init ng panahon? Pero wala raw ang alinsangang yan sa damang init sa Pulilan, Bulacan. Dahil sa coffee shop daw na ito, legit ang nakapapasong init. Dahil sa mga baristang iba ang atake. Ay, may pakindat pa. Hindi lang daw kikiligin sa kanilang good looks, dahil ang kanilang kape, babalik-balikan rin. Bukod sa kanilang bestsellers, pinupuntahan daw ang cafe na ito dahil sa kanilang mga barista na lumalaban daw sa face card at pagandahan ng katawan. Ang kanilang pagpapapogi online, suot lang ang apron. Pumatok sa kanilang mga suki. Game sa pagsayaw ang grupo. Pati sa pag-flex at paggawa ng skits. Yung bonus nyo this year is nakadepende sa performance nyo, ha? Ang isa sa kanilang viral video umabot na sa 27 million views. Hindi mag-travel pa Bulacan, makapagkape lang. Kainis, hindi ganito yung barista sa amin. Hindi ako mahilig magkape, pero ngayon, bet ko na. Pero hep mga kanegosyo, bago tumaas ang kilay nyo, ang pagtatopless nila for the content lang. Talagang nakakahiya. Pero nung the start na ginawa namin siya, the start na nag-trending yung videos namin, talagang, ay wow, pwede pala to. Ang nakaisip daw ng ganitong pakulo, ang isa sa may-ari ng coffee shop na si Jenny Rose. Guys, gawin kaya natin to kasi bagay sa inyo to, sigurado ako mag-click. Naisip ko lang na bagay sa kanila pag ginawa nila yung pagtatopless. Hanggang sa yun, na-convince din naman. Sa dami raw kasi ng kanilang kakumpetensya sa negosyo, kailangang umangat para mapansin ang business. Ang goal namin is ma-build yung curiosity kasi mahirap talaga yung kalaban yung market ngayon eh. Pag na-curious yung tao, pupunta dito para tikman yung kape namin. Tapos sila rin, makita rin sila na, ay, ito pala yung mga nagtatopless sa Facebook. Sakto rin daw na ang may-ari ng coffee shop na sina Xavier at Rainier, pati na rin ang kanilang mga barista ay laman ng male beauty pageants. Sanay na raw sila na i-flex ang kanilang looks. Noong una, masaya kasi pag nakakabasa ng magandang comment. Pero minsan naman, na-hurt sa mga, yan alam natin, mga basher. Pero yun nga po, tinitake as positive na lang namin lahat kahit anong comment. For the fun lang naman talaga siya. At kung pupunta naman talaga sila dito, syempre nakadamit naman kami. Sa coffee shop daw na ito, legit ang nakapapasong init. Bukod sa kanilang bestsellers, pinupuntahan daw ang cafe na ito dahil sa kanilang mga barista na lumalaban daw sa face card at pagandahan ng katawan. Hindi lang daw kikiligin sa kanilang good looks, dahil ang kanilang kape, babalik-balikan rin. Mga
Kanegosyo, para ma-achieve ang inyong fitness goals, bakit hindi ka uminom ng kape? Hindi pampakaba ha, kundi para maging ergogenic aid. Ang ergogenic aid ay ang mga substance na nakatutulong para ma-improve ang iyong physical performance. Base sa mga pag-aaral, ang caffeine daw na nasa kape ay nakatutulong sa focus at energy, pati na rin daw sa pagtunaw ng taba. Pero dapat uminom ng kape 2 hours bago mag-ehersisyo. Kape muna tayo! Ipakikita sa atin ni Rainier kung paano gawin ang isa sa kanilang bestseller na s'mores latte. Una muna nilagyan ng chocolate syrup ang cup. Next ingredients natin is crushed graham. Next is milk. After po, fruit natin. Sunod na dinagdag ang yelo at ibinuhos ang espresso shot. Sa ibabaw nito, nilagyan ng pinaghalong whipped cream at fresh milk. For finishing touches, may topping pang marshmallow, crushed grahams at chocolate syrup. Ilan pa sa binabalik-balikan nilang timpla ang Spanish latte, matcha latte, strawberry cream at Java chip frappe. So, papatikim natin ngayon ang ating Spanish latte and matcha latte. Papasa kaya sa ilan natin mga kanegosyo ang timpla ng mga poging barista? Sarap po. Sakto lang po yung yung timpla niya. Sobrang lasa din po yung matcha niya. Hindi rin siya like super tamis, so if ever you're gonna pair this with food, okay siya na parang panulak talaga. Yes, masarap siya. And sakto lang yung lasa niya. Balanced din. Bago makapagtayo ng coffee shop, dati nang magkasosyo sa negosyo, sina Xavier, Rainier at Jenny Rose. Pero hindi pa raw sila handa noon sa pagnenegosyo. Maswerte na sa amin yung nakakabenta kami ng 3, 4, 5 sa isang araw. Gagawa kami ng kanin. Tapon yun pagka hindi nabenta. 3 months siya nagtagal. Then yun, parang wala. Kailangan natin ng ibang mag-experiment. Nang dahil naman sa tagay, nakaisip ang tatlo ng bagong pagkakakitaan. Pag nagiinuman kami, doon kami nagkakaroon ng idea, parang bumubuo kami ng pangarap. Napag-isipan namin, bakit hindi tayo magnegosyo? Hindi puro ganito yung ginagawa natin, di ba? Mula sa natirang ipon ng nalugi negosyo at share na puhunan nilang tatlo, naglakas loob ulit ang magkakaibigan to build their dream business. Estimate lahat-lahat, nasa 700 siguro. Hindi naman ibig sabihin na nalugi kami, susuko kami. Mag-isip kami ng panibagong idea kung paano kami babangon. Noong isang taon, sinimulan na ng magkakaibigan ang kanilang coffee shop. Kahit may kaba pa rin sa muling pagkatalo, hindi raw nito napigil ang tatlo. Pinagtuunan namin ng focus, ng pansin, tsaka talagang pinag-aralan. Itinama po namin yung mga maling sistema namin noon na kailangan talaga porsigihin natin to, kailangan sure. Nagkaroon kami ng blend. Like ako sa manpower, then si ate sa internal, then si Xavier kami. Yan, nagtutulungan kami sa baking. Dahil sa kanilang diskarte sa marketing gamit ang social media at matibay na loob sa muling pagnenegosyo, pumatok ang kanilang coffee shop. Nasa 6 digits na nga raw ang kinikita nila kada buwan. From ibang lugar talaga na pumupunta. Minsan may mga nag-chat pa sa amin na, Sir, pag ba pumunta kami dyan, mga naka-apron din ba? Nakakatulong siya sa akin ngayon, nakakapagbigay ako sa magulang ko, nakakapagbayad ng kahit papano, bills. Share para magkakaibigan. Huwag kang basta-basta susugal ng agad-agad. Kailangan alam mo yung produkto mo, alam mo yung ginagawa mo, dahil unang-una, ikaw ang magtataguyod yan eh. Susubukin ka ng panahon eh. Paano kung hindi mo gusto yung ginagawa mo? Nakakapagod eh, pero pag gusto mo, kahit andun na sa point na parang medyo hindi na okay, nalaban ka pa rin. Hindi lahat ng negosyo ay agad pumapatok. Kailangan matuto rin para ang pag-bounce back, paldo. Season na para sa Body Beautiful. Kumanda na para sa Summer Ready Body. Pero real talk, kapag ganitong panahon, papawisan ka talaga legit. Kaya hindi may iwasang mga moy at manlagkit. Dahil di ba, hindi nakaka-main character? Kaya ang naisip na solusyon ng 24 years old na negosyanteng si Daphne, gumawa ng produktong iwas lagkit lalo na ngayong tag-init. Para sa mga pawisin, ito na raw ang sagot sa init at lagkit feeling.
ang deodorant wipes. Isang klase ng basang tissue o wet wipes na may deodorizing ingredients na ginagamit para linisin ang katawan, lalo na ang kilikili at mga bahaging madaling pagpawisan. Fresh business idea yan ng batang negosyanteng si Daphne. Nag-Australia po ako with my family. Nakikita ko po yung mga ads ng wipes. Nakita ko po may deodorant wipes sila. So parang sabi ko, interesting tong product na to, wala pa to nito sa amin. Kinuwento ni Daphne sa kaibigan si Kevin ng ideya na agad naman bumenta. Dito nabuo ang kanilang deodorant wipes business. Makasama naman natin yung mga batang-bata negosyante, si Daphne at si Kevin. Ang kanila naman produkto ay deodorant wipes. Yan, Daphne, ba't nyo naman naisipang gumawa ng ganyan? Na-discover po namin na sikat po siya sa Australia, sa US, sa Western countries po. Kasi ginagamit nila yung deodorant wipes for no shower days or kapag napapawisan po sila. So naisip po namin since very humid po yung weather dito sa Philippines and after the pandemic, parang yung mga tao nagkaroon ng healthy, active lifestyle. May gap po sa market and so we decided na dalhin po dito sa Philippines. Ginagamit siya after workout or Or after nasa biyahe commute ka. kapag napapawisan. Naku, Diyos ko, yung mga ano natin, yung mga commuter. Yes, opo. Di ba? Opo. Yung tagaktakang pawis. Opo. Sino usually ang mga nakikita niyo bumibili? Madalas? Usually po talaga yung nakita namin bumibili sa mga reviews. Students, yung mga nagko-commute talaga? po talaga, nag-workout. So sila po talaga yung target market. Oo nga. Tayo pa naman di ba? Tropical country tayo, mainit talaga. Bawat box ng deodorant wipes nagkakahalaga ng 285 pesos. May 30 pieces na individually packed na wipes para hindi matuyo at madaling dalhin kahit saan. May 3 scents na kasama sa bawat kahon. Cucumber, rose at lavender. Sige nga, tingnan natin. Yung mga no-ligo, pwede yun. Yes, No-ligo, parang wet wipes. Pwede niyo pong amuyin. Hoy, amoy ano talaga, amoy rose. Ay, nako. Mga cameraman, kailangan nito. Let's put this product to the test. Ipasusubok natin ang deodorant wipes sa mga sporty at may active lifestyle. Mabango, tapos syempre dahil nga on the go siya, sobrang handy, lalo na sobrang active ko sa pagpipickleball. Mabango, tapos malamig siya sa mukha, and then buwa talaga yung dumi nung mukha. So nakaka-refresh siya kung tutusin. So para ka nang nagilamos ng bimpo na basa. Pati na rin sa mga manggagawang pawis ang puhunan sa trabaho. Saan ka nag-work? Dito po sa main. Construction? Opo. May lakad ka mamaya? May date ka? Opo, masali po kasi namin. Pinakailaman ng date. Meron dito ito ay deodorant wipe. Papahid mo sa katawan mo. Tingnan mo lang kung pwede ka na mag-date mamaya o hindi ha. Tapos pahid mo sa katawan mo ha. Ngayon po. Oo. Gusto mo bukas? Yan. Ano pa kiramdam mo? Malamig po. Malamig? Saka ano pa? Mabango. Mabango po, tsaka po ang gantam po. Magaan. Ano, ano ba? Ma-presko? Opo. Oh! So, pwede na mag-date? Pwede na po. Dahil wala pang kakayahang mag-manufacture, ang deodorant wipes ni na Daphne, ini-import pa sa ibang bansa. May partner po kaming manufacturer abroad. We work together po para po makapag-come up na sa product. Sinendan po nila kami ng sample. We tried it several times bago po namin kinonfirm na ito na to. Tinry po namin siya after a workout. Tinry din po namin siyang ibilad sa araw ng matagal to see if nagde-dry out po siya agad. And then from there, nag-come up po kami suggestions and ito po yung mga gusto namin. So, ito na po yung naging final product. As a Gen Z, nakita raw ni Daphne ang manufacturer gamit ang kanyang stalking at researching skills. Hinanap ko po talaga kung sino yung manufacturer ng mga sikat na brands sa States. Finalize po namin yung manufacturer namin based po sa kung gaano sila kadali kausap, kung mapagkakatiwalaan po talaga. Ganun kasi yun po yung problem kapag mag-i-import ka and hindi mo pa nabivisit yung factory nila. So, nag-research po talaga kami about the companies para hindi po kami maloko. Namuhunan daw sila ng 70,000 pesos para sa research and development, manufacturing, shipment at marketing noong simula. Initial stocks po 1,000 pa lang po yung in-order namin. Since it's new to the market, medyo risk din po siya. Pero dahil bago pa lang, low-key pa ang business glow up. To be honest po, yung first customer po talaga namin is mom ko.
And parang buong week po yun. Na siya lang. Second week po, friends naman. Friends and family. Third week po, doon na po kami nagkaroon ng mga organic customers. Nakita ko po ano yung nag-work na videos sa TikTok and then paano po siya i-promote talaga. So ngayon po, organic na po talaga siya through videos, through marketing. Social media lang po talaga gamit namin. Kasi simula lang noong July 2025, hindi pa man nakakaisang taon, pasabog na raw ang plot twist ng negosyo. In a week po, yung pinakamalaki namin na nabenta is almost 500 boxes. Kumusta kita nyo? Super okay po. Wow, super okay. Buti pa sabi ni Daphne. Sa 6 digits naman. Buti pa sila. Bilang certified Gen Z negosyante, may payo si Daphne sa mga gusto na ring mag-business era. Nagtataka po sila na bakit hindi ako nag-corporate. Ang lakas daw po ng loob namin ng business partner ko. Ang galing daw po. Sabi ko po, hindi ko kasi kailangan maging sobrang galing, hindi nakamatalino. You just have to be brave. Kailangan nyo lang po magtiwala sa vision nyo. Kahit pa bagong product yan, hindi mo sure kung talagang magugustuhan ng Filipino market. Alam mo na eventually it will work out. Hindi mo kailangan planado lahat ng bagay. Kailangan mo lang simulan. You don't have to sweat sa pag-iisip na negosyo. Tumingin-tingin lang sa paligid, baka ang solusyon sa problema ng karamihan. Ang magdadala pala sa iyo ng yaman, fresh business idea na fresh din ang kita. Kapag may usok sa kanto, tiyak may nakapwestong ihaw-ihaw. Tulad sa Scoutopia sa Quezon City, na dinarayo hindi lang sa paisa-isang tusok-tusok, kundi sa bilao platter na ihaw overload ang atake. Ala sige, pay-pay pa more. Dapat tama ang init ng baga. Bukod sa masarap na timpla, consistency sa pagluluto raw ang sikreto sa masarap na ihaw-ihaw. Masarap na ihaw, ang sikreto bukod sa masarap yung timpla mo, malinis, kailangan magaling yung taga-ihaw mo. Kasi kapag kahit gaano kasarap yung timpla mo, pag sunog or kulang sa ihaw, hindi mo ma-achieve yung gusto mong maging lasa ng produkto. Si Aiza, certified street food lover at fan na fan ng ihaw-ihaw. Kaya nang naisipan niya magnegosyo, sa pag-iihaw-ihaw siya nagpasiklab. Nag-umpisa kami rito, ang puhunan lang namin is 20,000 para dun sa mga ihaw-ihaw. Dati kasi as in, inihaw lang talaga yung binibenta namin. Wala pa kami ng ibang products. Unlike now na meron na kami mga nagdagdag sa menu. Proven naman na talagang mahilig ang mga Pinoy sa ihaw-ihaw. Kasi kahit saan ka lumingon, marami talagang nagtitinda ng mga ihaw-ihaw. And then at the same time, kasi yung inihaw, pwede mo siyang meriendahin, pwede mo siyang ulamin. Tapos marami din naman yung pangpulutan. Pork barbecue, isaw ng manok at baboy, tenga ng baboy, chicharong bulaklak at tumbong. Ilan lang yan sa paninda ni Aiza. Pero ang bestseller raw at madalas orderin ng kanilang customers, ang juicy pork barbecue at Kanto Perfect isaw manok. Bestseller namin siya kasi yung isaw manok namin, mapagmamalaki namin na malinis talaga siya. And then yung pork barbecue namin, ang special sa kanya is lomo yung ginagamit namin. So malambot yung karne. Kada araw umaabot sa 80 kilo ng karne at lamang loob ang kanilang inihahanda. Katumbas raw ng 4 hanggang 5,000 sticks ng inihaw. Kapag malinis na ang karne, sunod itong papakuluan sa malaking kawan ng 10 minuto at muling huhugasan. Saka imamarinate ng 10 hanggang 15 minuto. Ang nakamarinate na karneng pang barbecue, inilalagay pa sa vacuum marinator para mas manuot ang lasa sa karne. Ilang sandali pa, ready na itong tuhugin. Non-negotiable sa akin yung cleanliness. Kailangan talagang nasusunod yung linis para yung quality ng pagkain na maintain. Lalo sa isaw manok, hindi mo siya matutuhog na naka-gloves ka eh. So, kailangan talaga malinis yung kamay kapag bago humawak ng pagkain. Yung mga inihaw namin, after siyang i-marinate, tuhugin, bina-vacuum sealed namin siya para mas tumagal yung buhay ng karne at the same time, mas hygienic and then mas hahaba yung shelf life niya. Tsaka mas manunuot yung
lasa ng marination. Kahit sa mga handaan at salo-salo, patok rin ang ihaw-ihaw ni Aiza. Kaya naman mula sa paisa-isang stick kada order, gumawa na rin sila ng ihaw-ihaw platter. Lahat ng paboritong tusok-tusok in one bilao. Usually yung mga orders namin, mga offices, tapos naghahanap sila ng meron ba kayo nung set na, yung nakaset na siya na nakabilao para sa mga party nila, para mas maganda siyang ipresenta sa bisita. Like yung kumpleto na siya sa isang bilao. Kahit dating VIP host sa isang hotel si Aiza, hindi raw naging madali ang pagsisimula ng kanilang ihaw-ihaw business. Kaya nag-resign na siya sa trabaho at tumutok sa pagpapatakbo nito. Kasi gusto ko yung magkaroon ng sariling oras, yung hawak ko yung oras ko, tapos at the same time lumalaki din yung mga anak ko. So, mas gusto ko ng ako na yung may control dun sa oras ko. Ni-level up pa ni Aiza ang kanyang ihaw-ihaw products. At dahil nakalagay ito sa plastic vacuum seal, sinubukan na rin ni Aiza na magbenta ng frozen pack sa kanyang mga regular customer. Usually, mga umu-order nun yung mga pang-outing or yung mga nag-stock sa ref nila na anytime gusto nila mag-ihaw sa bahay. Bukas na rin ang negosyo ni Aiza sa mga reseller. Nagkaroon kami ng idea dun sa pagre-resellers kasi maraming pumupunta sa amin na nagtatanong kung meron ba kaming special na price para magagawa sila ng ihawan nila doon sa mga tapat ng bahay nila, ganyan. O kaya yung mga restaurants na wala ng time para magawa ng mga tinutusok-tusok tsaka yung pagmamarinate. Ang kanilang reseller package nagkakahalaga ng 3,600 pesos. Iba't ibang klase ng inihaw gaya ng barbecue at isaw at may kasama na ring basting sauce o yung sarsang idinadampi sa karne habang iniihaw. Mga typical resellers namin, usually yung mga nasa bahay na mga nanay, yung mga hindi makapagtrabaho sa labas gawa ng may anak, ganyan. So doon lang sila sa tapat ng bahay nila talaga nagtitinda. Oh my gosh, what is this? This is like an artichoke. Tinatawag na ito, ayun dito ay chicken intestine. Bituka ng manok ito, di ba? Wow! Is this pork? Pork! Pork barrel? Oh! This is not one of my favorite. Paborito ko to, ano to eh, yung pork earrings. Pork tainga. Tainga ng baboy to. Ayan, paborito ko kaya to. Kasi medyo may, pag kinain mo to, may gatil-gatil yan. Eh. Okay, ito daw yung difficult part ng ating guessing game. Oh my God, what is this? I can guess. Pito ka to na baboy. Isaw! Meron ba ibang tawag dito? Tikoy. Tumbong? Ah, tumbong? Ay, puwet! Mga kanegosyo at mga ka-foodie, aminin natin, walang tatalo sa amoy at sarap ng bagong ihaw. Bukod sa mas smoky at mas flavorful, mas kaunti rin na mantika kumpara sa prito. Pero siyempre, hindi porket inihaw ay automatic healthy na. Dapat mapanuri tayo. Siguraduhing malinis ang paghahanda nito, gayon din ang pagkakaluto. Sa huli, mas masarap ang inihaw kung sigurado ka sa kalidad at kalinisan. Goods na goods naman sa mga street food lover ang mga inihaw ni Aiza. Maganda naman po yung quality niya. Madami rin po yung serving, malaki. Panalo. Oh, malambot po siya, then saucy po. Mabibili ang ihaw-ihaw ni Aiza sa halagang 20 to 35 pesos. Nagdagdag na rin sila ng iba pang pika-pika gaya ng fried chicken skin, lumpiang Shanghai, cheese sticks at lumpiang toge. Open talaga kami dun sa mga idea na pwede pa naming may improve. Kumikita na raw ng 6 digits kada buwan ang ihaw-ihaw business ni Aiza. Nakasalukuyang may 5 branch na. Bukod dun sa makapag-provide kami ng quality at affordable na presyo, gusto namin na matulungan yung mga gustong magnegosyo na walang oras para gumawa ng paninda nila. As a business owner, masaya kami kapag marami kami nabibigyan ng opportunity na makapag-umpisa ng maliit na negosyo nila sa murang halaga. Simple pero tried and tested na ang negosyong ihaw-ihaw. Kapag nakuha pa ang tamang lasa na patok sa lahat,
kahit saang kanto pa yan, siguradong dadayuhin. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!